Welcome back dito po sa ating Ask the Experts. It's October, month of breast cancer awareness. Nandito na naman po tayo. Yung first episode po natin, noong October 13, we had our guest, no? Dr. Noel Medina as our medical oncologist and Dr. Kay Padlu as our lady surgeon, no? And our patient guest last time. And for this week po, meron tayong bagong guest na magagaling, katulad ng mga unang guest po natin. And I'm sure that madami tayong makukuhang knowledge, education, madaming tips sa kanila, and of course, para sa ating health, yan, for our future health. So, stay tuned po tayo until hanggang matapos po natin yung ating second episode, mga Holy Trinity community. And again, welcome po dito sa bagong house natin. Ito pong ating bagong studio. Ang Holy Trinity Medical Center is the first and only level 2 hospital dito po sa Arayat. Ibig sabihin po, tayo lang po dito ang merong ICU, NICU, yung para sa mga newborn babies natin. Level 2 hospitals are like those of Green City, Macabali, Calcutta, and some hospitals in Angeles City. No? So for here, gusto po natin, one-stop shop tayo. So Holy Trinity would want to serve you better other than anyone else. Okay? So again, welcome dear Holy Trinity community. Last episode po natin, we discussed about breast cancer, no? So ang breast cancer pala dito sa Philippines, it's still the top one in Asia, no? Sa ating mga kababaihan dito sa Pilipinas, 70% of those afflicted mostly are the indigent patients, no? It's nakakalungkot po na instead na busy po tayong naghahanap buhay, no? Busy pa tayo na nagpapatingin, nagpapagamot, no? So, ngayong araw na to, gusto nating magkaroon ng maraming kaalaman para hindi po tayo nagkakaroon ng para ma-prevent natin ang breast cancer among women in the Philippines. Not even in the Philippines, worldwide po yan. Okay? So actually, top 1 po ang breast cancer cause of death globally, no? So last time we discussed already on the incidence rate po ng breast cancer all over the world, especially in Asia, which Philippines is the top 1. And na-discuss din po ni Dr. Kay yung mga sintomas, tsaka yung mga signs and symptoms ng breast cancer. And Dr. Noel also gave us knowledge on the risk factors po ng breast cancer, no? Sino ba itong mga nangungunang pasyente na pwedeng magkaroon ng breast cancer? Ito po yung sinabi nga ni Doc na sila yung mga may genetic mutation, yung BRCA1 and BRCA2, no? If you remember Angelina Jolie, no? Siya po yung parang naging sample natin na surgery siya ng both breast niya, and her ovaries removed because she is positive for BRCA1 and BRCA gene mutation, no? So another risk factor po ng mga babae nagkaka-breast cancer is yung tinatawag na nulliparity. So yung mga hindi nagkaanak, no? And for those who have early period, minsan below 12 years old, nagkaka-period na yung mga babae. Or minsan naman, yung mga pag nagkaedad na tayo, late na tayo mag-menopause, no? So these two factors, medyo mataas po sila na pwede silang magkaroon ng breast cancer in any time in their life, no? And another risk factor nga po is yung pag medyo late na tayong nanganak. Minsan kasi hindi tayo agad nag-aasawa, di ba? So or minsan naman we get married early, pero later na tayo nagkakaroon ng anak, no? So meron tayong experience dito with our guest mamaya. And of course, yung exposure natin with our diet, no? Yung alcohol intake natin, yung amount, no? Na tinitik nating alcohol together with, syempre, smoking. Okay? So for today, malalaman po natin marami tayong about the treatment, nutrition, no? Ng isang patient na merong breast cancer. But before that, I want to emphasize pa rin, no, that
early screening pa rin po is the number one prevention of breast cancer. Okay po? So, we have prepared here a model. Ito po tayo. Gusto ko lang pong i-reiterate yung breast exam. Ito po, actually meron tayong isa pa dito na model which gives yung natin. Ito yung under armpit natin, no? Yung underarm natin. So actually, we start our breast examination if we will be starting on our right breast, no? Katulad po nitong model natin, we start, let's say, dito po sa taas, we have to feel it, no? Using your right hand, doing on your left breast exam. So start on top, try to feel it, press a little harder. Circular po yan, counterclockwise. Okay? So up to here, there, and then we really have to press on on the nipples kasi po baka merong discharge yan. So hindi natin makikita yon if we will not press on it. And we will do the same thing on the other side of our breast. Okay? So with that, I would like to introduce to you our medical oncologist, our expert, Dr. Jason Talaw, our medical oncologist. So Doc, marami tayong tanong ngayon. So, ang maraming tanong ng mga taong nanonood sa atin, syempre mostly on breast cancer. So, alam naman natin, madaming mga kababaihan na nagkaka-breast cancer na they don't want to go surgery. But sometimes, yung iba, they submit to surgery. No? So, for the non-surgical treatment, Doc, can you touch a little bit on this? Like yung chemotherapy or radiation therapy? How can patients benefit from this? Ano ba yung mga signs and symptoms? Or ano ba yung mga good benefits and the side effects of this two mode of treatment? Yeah. First of all po, thank you for having me here. Yes. It's a pleasure po. No? When I encounter patients po, especially when I have breast cancer patients po, cancer in general, I would always explain to them that cancer is not a death sentence. Yes, totoo po yan. Kasi common misconception po sa nakakarami na pag may cancer ka na, hindi ka na magagamot. Yeah. Well, yung treatment landscape po ngayon ng cancer, nag-i-evolve na po. Yeah. So marami na pong mga chances ang mga pasyente natin na mag-improve yung quality of life nila at matanggal talaga ang cancer. So, in terms of ano po kasi, kapag meron kang na-encounter na patient na may cancer, ang pinaka-importanting malaman muna po natin is anong type siya ng klase ng cancer. Yes. Kasi kapag may breast cancer ka, most common yung invasive ductal carcinoma na tinatawag. Yes. Pero may mga ibang histology po kasi na pwedeng tumubo sa mga breast ng ating mga pasyente. So, biopsy is the most important thing na una nating malaman kung anong klase siyang type ng cancer. Yes. Para mabigyan natin ng appropriate na gamutan. Ang isang histology ng isang breast cancer ay different sa ibang histology na treatment. So, pag nalaman mo na ang histology or yung anong type ng cancer meron ng isang pasyente, pangalawang gagawin is, kailangan nating malaman kung anong stage ito. Yes, staging. So, before tayo makakapagplano ng any treatment sa isang pasyente, kailangan natin malaman kung nasaan na tayo. Kung locally advanced lang ba siya, nandito lang ba siya sa breast, or kumalat na ba siya sa ibang parte ng katawan. Dahil, ang treatment po, mag-iiba rin po. So, iba ang treatment per histology type, iba ang treatment per stage. Yes. In terms po sa surgery, kaya maganda po sa lahat po ng mga cancer patients, even in my training when I was still in fellowship, we have what we call a multidisciplinary team conference. We always present po yung mga pasyente namin, lalo na kung may hirap na kaso na kailangan ng multi-specialty doon sa... May complications, ano? Opo. So, nagmi-meeting po kami. May surgeon, may medical oncologist. Yung iba po, dahil gusto pang i-reconstruct yung breast nila, may kasama rin po kaming team doon. May radiation oncologist. And
pag-uusapan po namin ano po yung pinaka-best na plano para sa pasyente. Dahil, sabi nga nila, two heads are always better than one. So, kung mag-isa ka lang na magdidesisyon sa pasyente, mas maganda, marami kayo. At mapag-usapan ninyo dahil ito ang pinakamaganda para sa pasyente. In terms of treatment po, pag locally advanced, may mga pasyente po na kayang operahan po kaagad. No? Pag na-operahan, i-check natin kung ano yung resulta nung bukol. Dahil may mga chine-check po kami dyan kung ano po yung size ng bukol, kumalat po ba doon sa mga kulani. From there, after po ng surgery, pwede kami mag-advise po ng adjuvant chemotherapy. Ibig sabihin, treatment po, chemotherapy after nung surgery. Pwede rin pong radiation. Yes. And lahat po yan, meron po tayong sinusunod na recommended guidelines. So, kami pong medical oncologist, we always check on that. Hindi po kasi siya dekahon na pag may bukol, opera, chemo kaagad. Or pag may bukol, opera, radiation kaagad. Kailangan po talagang magpa-check up kayo sa isang medical oncologist para ma-advise po ng maayos. At ngayon po, sabi ko nga ho, yung treatment landscape po ng cancer ngayon, nag-iiba na. May mga newer novel agents po tayong ginagamit na hindi lang po chemotherapy. Kung narinig nyo na yung estrogen receptor, progesterone receptor, HER2 receptor, these are molecular typing na ginagawa. Pwedeng ipa-check yun sa biopsy kung present siya or hindi. May mga ibang pasyente, kung estrogen receptor, pwedeng mag-tamoxifen na lang sila or hormonal therapy na ika nga tinatawag. Pag naman po HER2 positive, pwede po tayong magdagdag ng mga biologic agents such as targeted therapy, yung tinatawag pong trastuzumab. Actually, dito sa Pilipinas, yung trastuzumab po talaga yung ginagamit natin, pero internationally, may mga bago na pong mga agents na pwedeng gamitin ngayon. Madami na, no? Kaso lang, hindi pa siya available locally in the Philippines and medyo mahal po. So, pero up to this date, yung trastuzumab po, okay pa naman po siya. Maganda pa rin po yung response ng mga pasyente natin dito. Maliban po dito, yun nga, may mga chine-check kami kung anong size ng tumor, kung meron bang natira doon sa surgical site, doon sa specimen, pwede tayong mag-radiation after. Usually, kapag nagpa-positive ang kulani, pag sinergery mo yung pasyente, na-check natin doon sa histopathology report, nag-positive ang kulani. Malamang, mag-offer pa rin tayo ng radiation therapy na i-refer natin sa radiation oncologist. In terms po kasi sa mga side effects, marami po kasing regimens na pwedeng ibigay, no? And yung regimens na ito, sa pagsasaliksik, depende po kung anong molecular subtype. So may mga regimens po na nakakabuti kapag ER/PR positive, tas HER2 negative siya, or may mga regimens na mas nakakabuti kung HER2 positive ang pasyente or ER/PR positive. So kami po, kailangan po namin yun malaman dahil yun po parang mas magiging beneficial sa pasyente kung ano yung appropriate na treatment dapat maibigay sa kanya. Kasi kung hindi na ibigay yung appropriate na treatment, hindi po natin mamamaximize yung magiging response niya dun sa treatment. And additionally po, syempre, before natin i-subject yung isang pasyente to any treatment, dapat kasama po siya sa decision making. No? Yung family, at the same time, dahil nga some of the side effects of especially chemotherapy po, medyo nakakapanghina ng katawan, nawawalan po sila ng panlasa, nawawalan ng ganang kumain. So, Doc, yun yung mga parang side effects ng mga treatment modality ng radiation at chemotherapy. Yes po. So, kaya pala yung iba, sasabihin nila, baka first ano pa lang po, hindi ko nakayanin, mamatay na ako. So, ganun sila yung takot na takot sila kasi nakikita nga nila yung iba during their first stage ng cancer nila of treatment. So, sometimes, syempre, it's the family members or yung mga close friends who really
nung nakikita nila talaga yung mga signs, yung mga side effects ng mga gamot natin. But of course, sabi nga pag nagpapaganda, no pain, no gain. Parang ganun ba? So, you undergo these procedures, this kind of treatment, para to fight the cancer, no? Pero yun nga yung mga symptoms na mararamdaman mo when you submit yourself with this. Ano yung pinaka common doc na nararamdaman ng patient post radiation or post chemo? Very important nga po na before talaga mag-treat ang isang pasyente, ma-explain po kung anong ine-expect nating maging side effects nito. Unang-una talaga ang pagsusuka. Yes. Dahil yung pagbibigay na mismo ng chemotherapy, meron po siyang side effect na tinatawag na chemotherapy-induced nausea and vomiting. And personally po, I always explain this to my patients and give them certain drugs that would counteract that. So kaya kapag nagki-chemotherapy po, meron po tayong pre-medications na binibigay para ma-counteract po yung pwedeng side effect ng pagsusuka. Pangalawa po, pwede po of course, syempre dahil nga pag nagbibigay tayo ng chemotherapy, bumababa po yung immune system ng pasyente. Dahil nga hindi lang po yung cancer cell ang pwede niyang ma-destroy, even yung normal cells, we usually advise them to isolate themselves first. Kung magkikimo ka ngayon after 1 week, after your chemotherapy, within 1 week, stay ka muna sa bahay. Walang kasamang inuubo si Dispon. Opo. Narinig niyo po yan, mga HT community. Pag meron kayong relative na nag-chemotherapy or radiation therapy, hindi po kayo ang matatakot sa kanila. Sila po ang natatakot sa inyo. Kasi whatever infection that you may have, you can infect our breast cancer patient undergoing her chemotherapy or radiation therapy. No? Napakagandang explanation yun ni Doc. No? Kasi yung iba, yung wrong notion nila, Doc, na, ay, nag-radiation, nag-chemotherapy yan. Baka anong dalang sa atin yan, sakit. Diba? So, that's a very, nakakalungkot na other people, instead of being helpful sa ating pasyente, medyo nakaka-hurt pa sila. So, I have one patient who was that, sabi niya, Doktora, pinandidirihan na nga ako sa amin eh. Kaya, siyempre, yung the tears and sadness. So, Doc, thank you for, yung, kumbaga, na-touch natin yun sa mga patients natin. No? So, ano pa, Doc, yung mga ibang symptoms na may mga certain chemotherapy drugs din po na nakakakalbo. Oh, yeah. So, pero hindi po lahat. So may pero mga tumutubo naman ulit, no? Yes. Tumutubo sila ulit. Once na natapos tayo sa treatment, tutubo po ulit yan. Yung lang natin dito, pwedeng ma-prevent or ma-lessen somehow yung paglalagas, before mag-start yung treatment, usually, kunwari, nakaschedule lang patient ngayon. Pagkagising niya, always ask them to put a cold compress dun sa head nila. Studies would suggest na pwedeng mabawas. Although, if not ma-prevent talaga at all, pwede pong mabawasan. Siguro, Dok, mas maganda kung matanggal na lahat. Kasi baka konti lang yung matagal, tapos meron sa gitna. Hindi. I remember, a friend of mine, sabi niya, she has herself shaved off. Kasi nga, dahil sabi niya, ang pangit-pangit tingnan. Sabi niya, dito makapal, tapos dito manipis. Pag hinawakan, sumasama. So, what she did is, parang nagpakalbo na lang siya. And then, it turned out, she looked better. Sabi ko nga, mas maganda ka pa nga ngayon. Sabi ko gano'n sa kanya. And then, mayroong nag-donate sa kanya ng wig. And then, yung binigay na wig sa kanya, sabi niya, well, sabi nila, mas maganda ako ngayon without my hair. So, I'd better be without hair. So, magandang pala yun, Doc, na na-touch natin yun. To explain to our viewers na ito yung expect nila, no? Na ito po, hindi po ito nakakahawa, ha? Hindi po ito nakakahawa or nakaka-infect ng other people. Okay? Para maintindihan lang nila, no, Doc? Ano pa po ba yung mga sintomas? Dahil nga pag bumababa yung immune system ng pasyente after chemotherapy, may mga bagay na dapat tayong bantayan kung naglalagnat ba sila, inuubo, piniplema,
nagtatae, Yes. umiihi ng dugo. Yung mga bagay na po na yan, pwedeng senyales na merong ongoing infection ng pasyente. So, lahat po yan ini-explain po namin before ang chemotherapy. Yes, before the- Para pag po naramdaman po nila after ng chemotherapy, magre-report sila kaagad sa doktor nila. Dahil maaagapan po natin if ever man magka-infection ng pasyente, matitreat po kaagad. Hindi po gumrabe. Oo nga, Yun baka doon sa complication ng infection, it would it would cost our patients lives, no? So ayun po ang sabi ni Doc, kung mararamdaman natin itong mga to, magpa-check up agad para to address right away, no? So Doc, we have here our patient guest, si Ma'am Aida Anicete, and our nutritionist, Miss Maricel de Guzman here, para mag-share sila sa atin ng mga experience nila, no? Kasi sabi nga ni Doc, the treatment modalities for breast cancer, the chemotherapy and radiation therapy, maraming good effects and meron ding side effects that can be controlled. Siyempre, iba yung sinasabi lang natin yung symptoms, no? Kesa dun sa na-experience mo talaga. So, when you see it, and it's different when you see it rather than when you feel it. Okay? Sabi nga, madali siyang sabihin, pero pag nasa iyo na, ang hirap niyang tanggapin, no? On my left is our dear Mami Aida Anicete. She's a breast cancer survivor. She's 69 years old na po siya. She underwent procedures and siya na po ang magkukwento sa atin. Mami Aida, si Mami Aida po pala, hindi siya makahawak ng microphone, no? Kasi aside from her breast surgery procedure a long time ago, meron din siyang pacemaker. So, medyo malayo po siya sa microphone. So, malakas na lang ang boses niya. Okay. Pagkilala po muli ako po si Ginang Aida Maliare Anicete from Santo Domingo, Mexico. Salamat po sa pag-invite niyo sa akin dito, Doktora. Yes po. Buti naman po, nakadating kayo sa short notice Isa po. pong Kahapon lang natin siya karangalan. in-invite. Isa pong karangalan ang maimbitahan ako dito. Kaya hindi po ako nakatulog nung nabasa ko yung text. Gusto ko umaga na para makarating na dito. Excited po si Mami Aida. Masyado po excited. Excited po si Mami Aida to share her experience, no, ka-HT community, no? Dapat po excited din po kayo na marinig natin siya, no? Sige, Mami Aida, what age po kayo nakapag-asawa tsaka nung nagka-anak kayo? 24 years old ako nag-asawa, nagkaanak ako, 31 years old. Okay, so Doc, para kung 31 years old yun, hindi pa naman old age yun para sabihin na, di ba? Okay, Kasi sabi natin doon sa risk factor natin kanina, if you will have your firstborn at a later age na po. Minsan yung later age, sabi natin, Doc, ba mga 37 or mga 40, no? So, kayo mga ka-HT community, sana earlier din kayo magkaanak, okay? Planuhin na yan para get away from breast cancer risk factor like yung firstborn natin. Okay? So, Mami Aids. After 3 years, doon na-detect yung cancer ko, malignant daw. Kaya, agad-agad po, inoperahan radical mastectomy ang ginawa. Nakita po, yung lymph nodes ko, 17, yung 5, Cancer. Positive. Malignant. Positive. Opo. Ang ginawa po ng doktor sa akin, radiation, 30 days, at saka yung tamoxifen, 5 years. Okay. At sabi po niya, yung pagkain, doon daw po sa pagkain, kahit stage 4 pa yan, kung lumakas naman yung katawan mo, magiging stage 2 na lang yan. Wow, galing! Opo. Mami Aids, nung Opo. nag-radiation therapy ka, tsaka nung nag-tamoxifen ka, sabi ni Doc, those are one of the recommendations sa treatment, no? Ano yung mga naramdaman mo after your radiation? Kung minsan parang naglilihi na para gusto mo lang naman magsuka pero hindi naman natutuloy. At saka yung parang hindi mo malunok yung mga kinakain mo, kailangan sabayan mo ng tubig. Parang natutuyo yung lalamunan mo. Mm. Saka parang
Kung minsan, nasisilaw ako kung minsan. Parang may palingin. maliwanag na Oo. na ilaw dyan, kahit Oo. wala. Kahit wala naman. Kahit wala. Talagang ganun po ba? May time na parang nasisilaw ako. Ah, Kasama yun sa mga Kasama talaga. Oo. akala ko nga, nakakakita na ako ng langit kasi Baka naman, nakakita pala halfway, nakita niya na si San Pedro, no, Dok? Tapos po palagi yung monitoring every 3 years po. Hanggang ngayon naman po, Dok, yung bone scan ko, regular, every 3 years, hanggang ngayon po. Tapos after po noong 1987 yun, after 1999, bumalik sa kaliwa. Pero nung po inoperahan, binayopsy, benign naman. Okay. Pero pinatuloy pa po yung tamoxifen na 5 years. Ang naging problema lang po lately, dahil po yung operasyon ko, open heart surgery 2016, nagkaroon po ng external infection 2020, ito sa Nule, dahil po sa infection, sa internal infection, parang Dumami yung dumami na yung metastasis. Actually, sabi nga ni Doc, sabi niya, Sa pagka nagkasakit ka, inubo or magpa-check up agad. Kasi sabi nga ni Doc, our immune system, yung lakas ng katawan natin, should be busy fighting the cancer cells, no? Pero pag nagkaroon tayo ng infection, let's say nagka-pulmonya or katulad ni Mami Aida, nagkaroon siya ng internal infection from her previous surgery, so, our immune system will be busy fighting for the bacterial infection, not fighting against the tumor cells, di ba? So, parang hihina yung resistensya niya, no, Doc? So, kaya siguro lumabas yung, parang yung isang breast cancer lang niya, naging sa left breast niya, lumabas din. So, because of the ongoing infection, ano, Doc? Kaya, Pero nung na-evaluate po yung tumubo sa kabila, benign daw po. Benign naman po lahat. Yung lahat ng nakukuha kasi ang sabi po, parang nasa ano lang ng laman. so hindi talaga siya. Pero tinanggal na rin po yung breast. Tinanggal na pa rin pa. O parang wala nang Pero kahit na, pagtutubuan. pero kahit na po natanggal na, may tumutubo pa rin. Binibigyan lang ako ng amoxicillin. Oh, Ito. okay. Para yung infected daw. Infected na po kasi. Kailangan daw, kasi po yung nana daw, pag pumasok naman dito sa pacemaker ko, delikado rin kasi kaliwa yung Opo. pacemaker. Baka kailangan palitan na naman po yun Opo. kapag Oo nga, kaya nagkaroon ng siguro infection. na palitan yung pacemaker niyo. Kaya ang nangyari po, dahil palaging every 4 months, may tumutubo po, nag-alala si Doc Nieras sa akin, baka daw pumasok dito sa pacemaker, malaking problema. Pasamantala po, nilagyan ako uli ng isa dito sa kanan. Apo. Inok po niya ito. Naka-off na yan. O naka-off po. Kaso medyo pinag-iingat lang po ako sa delikado dahil yung pagka-screw niya po ito. Opo. Kaya ingat na ingat po ako dito. Talagang Robocop na si Mami Ides. Pero ano naman po, at saka Maraming. palagi, yung body scan pa rin po, kung minsan ginagawa pa rin sa akin kasi monitoring talaga. Apo. Pero palagi naman po yung results, palagi okay naman. Apo. Thanks God, okay. Apo. Okay. So, salamat Mami Ides, ha. Dami nating natutuhan sa kanya, mga ka-HT community, no? So, ayun po, good effect of chemotherapy and radiation and its side effect. Pero kakayanin po yan, katulad ni Mami Ides. Sabi nga niya, para hindi siya makalunok, she cannot keep things in, hindi naman nagsusuka, pero tuyong-tuyo yung lalamunan, no? Pero Mami Ides, kung nag-radiation kayo, hindi nyo nabanggit kung nawalan yung buhok nyo. Hindi naman, Hindi. ano lang, parang Numipis lang. numipis lang. Pero maganda pa rin naman ang Beautiful pa rin siya. Kasi Beautiful pa it naman. doesn't mean na nagra-radiation tayo, pero papangit tayo, malaki ha? yung PPE na, no, medyo nabawas na. Pero gumanda kayo, Mami Ides. Maraming nagsasabi, ewan ko lang, baka malabo po yung mata nyo, kaya nasa akin na dati. Pero yung iba po, dahil mag-compress na lang kayo, para kasi, Hindi po. Ibig ko sabihin, for your age, you Opo. don't look your age. Kasi sabi nga,
Ano po ang advice po ng doktor sa inyo to fight your, Yes, positive thinking. yan po ang pinakamaganda. Sabi po ni Positive Doc sa akin, thinking. huwag mong papatulan yan. Pag may tumutubo pa, huwag mong patulan yan. Sabi po. Pero yung pinaka-last ko pong ultrasound ginawa, Clear kailan lang, ano na lang, wala na po, mga mantika na lang daw po. Mantika. At least may natitira pang mantika. Kasi inubos na nga yung lahat ng organs ko baka. Pero yung pong aortic ko dahil ano lang, prosthetic, hindi po siya mechanical, after 10 years daw, mayroon pa 3 years para papalitan ulit. Okay. Maraming salamat po, Mami Aids, no? We learned a lot from her, no? Yung personal experience po ni Mami Aids. No one can beat her in fighting her cancer, no? Ikaw may katawan kasi ang makakalaban. Yes. mo. Yung positive thinking po. Positive thinking po. Saka Yeah. faith. Yeah, and faith. Yung prayers po. Yeah. So, we have another question before we go to our dietitian nutritionist, no? Gusto lang nating tanong kay Doc, something to touch on free radicals. May sinasabi sila, Doc, ng mga free radicals. Ito bang mga free radicals na to? Ito ba yung mga nagpo-cause ng mostly cancer cells, tumutubo, tapos nagpo-progress sila, and then let's say, especially, they get lodged in our breast cells. Sila ba tong mga ano na to? Carcinogenesis, ito yung tinatawag na development ng cancer. Carcinogenesis is a very delicate and a very parang intertwined po siya ng mga processes sa katawan. And one of which is, yun nga, kapag po kasi maraming free radicals sa katawan, ito kasi, nangyayari ito pag merong maraming inflammation at maraming injury sa katawan. And what happens is, kapag po maraming free radicals sa katawan, pwede itong magdulot ng DNA damage. Yes. Wherein DNA damage and mutation of certain genes, mga certain genes, isa po ito sa mga hallmark ng carcinogenesis. Kapag meron pong nangyari na nagkaroon ng problem sa DNA, nagkaroon ng damage, and eventually, pag ni-repair ng katawan yon, kung nag-mutate po yung gene natin, kung nasaktuhan na yung gene na nag-mutate, may tinatawag kasi tayong mga oncogenes and tumor suppressor genes. Kapag oncogenes, ito yung parang gas pedal. Yung oncogenes, gas pedal, siya yung nagsasabi na, mag-proliferate ka. Yeah. Yung tumor suppressor gene naman na tinatawag, ito yung parang brake. Break, yes. So kapag ito naka-on siya, ibig sabihin, tumor suppressor nga po, di ba? So kapag naka-break siya, hindi magtutuloy ang proliferation. Hindi magpa-progress. Pag nangyari po dun sa DNA damage, isa sa mga yon nag-mutate, pwede pong magkaroon ng formation ng cancer cells. Yes. So, ganun po pala yung mga yung mga free radicals natin. They are the carcinogenics na pwedeng mag-push to progress yung growth ng mga cancer cells. Since we have medications, treatment modalities to fight cancer, no? Siyempre po, ang nakalagay nga dito sa atin mga risk factors is our diet. So, in fighting cancer, sabi nga, it's not only surgery, not only radiation or chemotherapy, no? It's our nutrition. So, how do we nourish ourselves to fight cancer? Siyempre po, nagpa-chemotherapy na tayo. Tapos, baka sabihin ni Doc, ito, ganito, pwedeng kainin. Ito, hindi pwedeng kainin. Ano, Doc? So, sometimes, nakakatulong ito. Ito naman, hindi. So, maybe it's now time for our dietitian nutritionist to advise us on some tips naman po pagdating sa nutrition, no? So, before we hear from our dietitian nutritionist, tanungin lang po natin si Mami Aids, kung during her fight with her cancer, Mami Aids, ano ba yung mga kinain mo noon? Ano ba yung Mga gulay po.
Gulay. The best. Oo, parang palagi pong sabi Anong ko, specific na gulay. gulay ang kinakain niyo po nung Kung may ano po cancer yung kayo? nakatanim doon sa likod Lugar ng bahay. Tulad po ng Talbos ng kamote. talbos ng kamote. Oo, Kamote tops. malunggay. Ayan. Malunggay. Yan. Marami pa po kung ano yung nandun sa Yan. tanim. So parang greens, ano po? Opo. So mga green leafy vegetable. Saka Although po yung mga- malunggay is maliit lang na green siya. Mga fruits, lalo na po yung guyabano, tsaka Guyabano, carrots. Yun yes. po talaga, yung carrots, tsaka yung guyabano. Yes. So mga HT community ha, watch that, ano lang niyo po yan, take note of that. Oh. Yung mga carrots, Carrots. guyabano, malunggay, Opo. and kamote tops. Yun po ang top ano po ni Mami Ay, secret niya sa diet niya. So maybe marinig natin kay Miss Maricel de Guzman, our nutritionist dietitian, kung what can boost our immunity para to fight to kill our breast cancer cells, to help our chemotherapies. Siyempre, nag-chemotherapy na tayo, no? Kailangan tulungan natin yung session na yon with our nutrition. Kailangan palakasin yung resistensya, ano, Doc, yung immune system para to go on, to continue in killing this cancer cells. So, Ms. Maricel, ano naman sa palagay mo ma-advise natin sa ating mga HT community na nakikinig sa atin ngayon? First of all, thank you very much for inviting me. Yes, of course. Our pleasure. Actually, yung nutrition management natin pagdating sa cancer cells, ay sa cancer is very important, no? Kasi we need enough energy and we need to hydrate right after or before cancer treatment po natin. So actually, kung titingnan po natin, walang such food na makaka-kill ng cancer cells. So we have the 3 macronutrients, we have the carbs, the protein, and fat, na kailangan ma-distribute ng tama at makain ng tama ng isang cancer patients, no? Before going to that, number 1, we need to assess first kung yung bupang pasyente natin is nag-underweight, normal, or overweight. Kasi doon yun yung magiging basis ng computation natin on how many calories yung kailangan nating ibigay dun sa pasyente. Second, we need to assess the patients. Ito bang pasyente natin, cancer cells, or cancer lang ba ang problema? Hindi ba siya diabetic? Or wala ba siyang heart disease? Kasi isa rin to sa mga factor na kailangan natin tignan para i-modify yung diet na ibibigay natin sa pasyente. And at the same time, yun nga yung sinabi natin, yung pong mga treatment ng cancer, meron siya mga side effect. Pwedeng nagsusuka, pwedeng nagda-diarrhea, pwedeng walang appetite at all. Kasi yung treatment itself, na-aapektuhan niya yung taste buds natin eh. So, meron dyan, nawawalan ng gana, totally, walang appetite. Yung iba, nagiging metallic yung taste nila. Yung iba, salty. Isa yon sa mga risk factor na pwedeng mag-trigger kasi wala silang gana, so manghihina yung katawan nila, so wala silang enough energy. Pangalawa, dapat tignan din natin, no, yung mga pasyente natin, kung meron ba siyang difficulty sa paglunok or pagguya, no? Kasi Walang isa ngipin, yon, no? isa yon sa pwede kasing makaapekto. Para at least makahanap tayo ng paraan na bukod from orals, we have the enteral and parental nutrition na pwede nating i-introduce dun sa pasyente para at least mas mabilis yung progress of recovery ng pasyente with comes to cancer. So actually, nalilink yung diet, no, sa pag-grow ng cancer simply because meron nangyayari sa katawan natin na anabolism wherein, for example, ano ba yung gustong-gusto ng cancer cells? The carbs and mostly the sugars. So, based on study, ito yung mga pagkain na nakakapag-contribute ng pagbilis or paglaki ng mga tumor sa katawan. And actually, kung for example, meron kang tumors or even benign or malignant yan, kung patuloy yung ginagawa mong diet more on that certain nutrients lang like carbs and sugar, may possibility na mabilis itong mag-grow or may possibility na mabilis itong mabilis mag-grow.
So, ang importante kasi, nagpapa-assess tayo sa mga health professionals. So, marami tayong diet on Google, no? Meron tayong keto, vegetarian, the vegan, no? But we need to be assessed of health professional, most especially yung mga doctors natin, no? Dahil sila yung mag-a-assess sa'yo kung ano yung mga kailangan mong i-modify. And then, turn out na, andun kami to support and to explain ano ba yung mga accessibility na kailangan natin para dun sa pagkain ng isang pasyente. So, number one, the very important no, sa diet at pinaka-safe sa diet ng ating mga cancer patients is gulay. Vegetables. Vegetables po talaga, Eh, no? tamang-tama pala yung ginawa ni Mami Aida, no? Carrots, malunggay, talbos ng kamote, and guyabano. Magic. Mura Tinang- na yung talbos. Yeah, hindi pa bibili, no? So, ganun pala yung ganun pala ka-importante yung nutrition natin, Doc, when it comes to cancer patients, no? Yung nutrition talaga natin, siya talaga ang number one nating kapartner, Yes. no? Totoo pala yung kasabihan, Doc, na what you eat is what you are. Diba? Miss, one time I said that to my daughter, sabi ko, hey, what you eat is what you are. What do you mean? If I eat chicken, I'll be chicken? If I eat pork, I'm gonna be pork? No, it's not that. Kasi, sabi nga, madaming free radicals or chemicals, sometimes yung mga processed foods, Doc? Siyempre, alam mo naman natin, yung mga madalas, yung cooking style natin, madami tayong nilalagay dyan na pampalasa, di ba? So, para masarap, ito ang ilalagay ko. Kahit na, ang tawag dito, kahit na hindi talaga siya recommended, no? So, hindi ko na sasabihin kung ano po yung mga yon, no? We will just invite you to come to Maricel's office sa ating nutritionist to know all about this good and bad nutrients that we put in our food, no? Madami po sila kasi sometimes ito po pala yung nakakapag-cause ng cancer sa atin, no? So, let's find out when you see Miss Maricel in her office. Anytime po, you call for an appointment, no? Pero before we go there, let's, gusto ko lang pong mag-myth busting with Doc, no? So, si Doc po yung ating expert. Sabi nga, madaming mga patients na they go synthetic. Sometimes patients, they go natural, no? Ibig sabihin po ng mga synthetics, ito po yung mga parang supplements na binibili natin na parang vitamins or gusto natin, ako umiinom ako ng ganito para gumanda yung putis ko or malabanan ko yung sakit or yung cancer, no? So, madami kasi mga patients na nagtatanong, Doc, yun po bang let's say vitamin E, vitamin C, vitamin D, glutathione, or let's say turmeric, how this they are labeled antioxidants, no? Actually, in a natural way, they really are antioxidants, no? So, what is the role of antioxidants in cancer cells, especially sa breast cancer cells, Doc? Yun nga po, no, as you've mentioned po, antioxidants. So, kapag marami kasing oxygen-free radical sa katawan, parang ito yung stress sa katawan natin. Injury, inflammation, which is, yun nga, pwede nga mag-cause nga ng progression into cancer dahil nga pwedeng magkaroon ng DNA damage. In terms of antioxidants, we have these antioxidants naturally in our body, especially with the food that we eat. Yes. And based on studies, there is no strong evidence that if one patient takes supplement, mawawala yun. Yes. Sometimes nga, it even worsens, no, Doc? A lot of clinical trials tested this type of antioxidants, high-dose vitamin C, glutathione, and the like po. Yes. Wala pong nag-yield ng positive results. Yeah. So, this So, supplements, talagang walang strong evidence na nakakapagsabi sa atin na it will help us fight cancer. Yes. But, on the other hand, in terms of nutrition,
if we eat the right food and we do exercise, this could really help us fight whatever kahit hindi lang cancer eh. It's a general ano po, parang it's a general positive thing that if we eat the right food, do regular exercise, not only cancer, it's not only But the holistic, parang holistic, Yes, yung mga and- cardiac diseases, Yes, with proper agree. diet, no? Yung mga tawag dito, gastrointestinal diseases, no? With proper diet po, mga ka-HT community, sabi nga ni Doc, it will help a lot, no? So, yung mga iba dyan na nagtitake ng supplement na akala natin, they help us, no? Please, find Doc Jason, no, to his clinic kasi marami po kayong malalaman sa kanya. Ask him a lot of this kasi limited lang po yung time natin here, no? So, a lot of the supplements that we are taking, akala natin they really help us. They may help us in a way, but not in the right way that we want to, no? So, let's get advice and get ourselves checked by our medical specialists like our doctor here, Dr. Talaw, no? So, we just call our number here, no, sa information natin to get appointment with Doc para po malaman natin kung ano yung nakakasama or nakakatulong sa katawan natin, no? Sometimes we really spend so much for our supplements, for the food that narinig lang natin, tapos bigla gagaya tayo, bibili din ako niyan. So, tapos meron iba dyan, by bottles pa yun, yung binibili na powder, no? Tapos mabibigla na lang ako, bakit ang taas-taas ng sugar mo ngayon? Hindi ba meron kang lung cancer? Dok, kasi may binili ako, nakabote na gano'n. Sabi kasi nung kapitbahay ko, maganda daw siya. So, binili ko siya. Tapos pala, ang taas-taas ng glucose content noon. So, tumaas ang blood sugar niya. Here she is fighting with cancer. Now, her blood sugar is high. Siyempre po, pag tumaas ang blood sugar, you are fighting cancer, no? So, bababa ang resistensya, your body will be busy fighting for your immune system, and your immune system is suppressed to fight your cancer, no? So, get medical advice po, no? So, don't be so smart on your own. We have smarter doctor here, Doc Talaw. So, get your appointment with him para anytime po, he can tell you what's best for your health, especially sa cancer po. Any cancer po sa katawan. And before that, let me ask again, Miss Maricel. So, sabi nga ni Doc, madami yung mga nutrients, no, na antioxidants. They are labeled nutrients or nutrients. So, a lot of these we can get it from our diet instead na yung mga synthetics, no. So, what can you advise our patients in how to get these natural antioxidants instead of buying them as synthetic or in preparation in capsules? What do you think we can advise our patients how to get them in our backyard, sa palengke, sa kapitbahay? Minsan natandaan ko when I was a kid, no, bata pa ako, yung kapitbahay namin, mga cousin ko yon. Pag wala kaming bawang, pupunta lang ako sa kanila. Pwede kumingin bawang. Pero ngayon, napansin ko, instead na hihingi ng bawang sa kapitbahay, pupunta sa palengke, merong, alam nyo na, yung preparation na powder na hindi mo na alam kasi what's in there. What's in it na added siya. No? So, powder siya. So, parang masarap siyang ilagay sa pagkain natin, no? So, and then, the way we cook our food also matters, no? Sabi nga, you don't need to buy Salad Master. Kasi sabi nga, kaserola pala, ulam na. So, no, baka magalit sa atin si Salad Master, no? Kasi Salad Master is a big, no? So, let's ask Maricel, how do we find these natural nutrients or antioxidants that we don't have to buy in a chemical form, or pwede pa siyang makuha ng natural, and paano natin siyang ipe-prepare? Kasi yung preparation, napaka-importante yan eh. So, Maricel, take it away.
Actually, no, hindi naman kailangan natin maging expensive para maging healthy, no? Ako lagi Yes. ko sinasabi sa mga pasyente, kung kaya niyong lagyan ng kulay, yung maraming kulay yung plate niyo, better. Yes. No? Sa pagluluto pa lang, ginigisa natin yan saan? Sa bawang sibuyas, kamatis. Hindi niyo po ba alam na mayaman na po yun sa mga antioxidants and lycopene na nakakatulong para labanan yung mga cancers. And actually, yung mga greens natin, like for example, kangkong, malunggay, so rich din po sila sa mga anti-cancers compound na nakakatulong. Yes. And at the same time, samahan pa po natin ng ibang kulay, katulad po ng mga orange, yellow, na mayaman sa carotenoids na lumalaban at nagpapalakas ng ating mga immune system. And actually, kaya lagi natin ina-encourage yung mga tao sa ngayon na better, no? Magtanim po tayo kahit 5 klase ng gulay sa ating pong backyard, 2 kinds of fruit sa ating pong backyard, para at least naturally nalilesen yung pagbili natin sa labas. Kasi, syempre, yung mga binibili natin on supermarket, sometimes meron na silang mga or certain chemicals na possible hindi natin alam. But at least, yung kinukonsume mo, at least half of that is galing sa backyard mo, safer. Yes, Diba? walang chemical. And at the same time, indulging with supplements. Although kasi wala kasi silang certain therapeutic claims, so meaning di po sila nakakagaling, no? Better pa rin kasi na kunin natin ito sa mga natural na food. Agree. Hindi nyo ba alam na better ang absorption? Up to 99% yung mga nutrients sa real na pagkain. Highlighting natin, no? Highlight po natin, kalahati po ng ating plato, lagi pong gulay. Make it na meron tayong 5 kulay sa ating pong Hirap-hirap ata plato. nito. Merong green, merong orange, merong violet, no? So, better kung sari-sari. No? Sari-saring kulay. Kasi yung mga gulay na yan, hindi lang yan low in fat, hindi lang yan mayaman sa vitamins and minerals, mayaman yan sa fiber, no? Na tumutulong para itapon yung mga lason sa ating katawan. And at the same time, nakakatulong din po yan para maiwasan yung pagkain natin ng sobrang carbohydrates at ng ating sobrang protein. So, pang-suppress. So, para ma-maintain yung normal weight natin. Kasi importante yan na ma-achieve natin yung normal weight. Kasi doon pa lang malalaman natin kung meron tayong certain inflammation. Kasi pag tumataba tayo, alam natin na prone tayo to inflammation. And actually, yung food intake kasi, no? Like, for example, yung sinasabi ko nga kanina na anabolism. Hindi nyo ba alam, no? Kung sakali, hindi kayo kumakain ng gulay. More on kanin. At saka ulam lang kayo. For example, fish or pork, no? Yes. Hindi mo ba alam na yung kanin, pag napadami ka dyan, although hindi natin sinasabing masama ang kanin, but kung wala kang gulay, besides of the kanin and gulay, pwede kasi mag-trigger ng spike ng insulin yan to metabolize the carbohydrates na kinakain mo na too much. And those insulin spike na yon, yun yung nagkakos ng anabolism, wherein isa yon sa mga triggering factor kung bakit nagkakaroon ng growth ng tumor or even cancer cells sa ating katawan. Kaya very mindful of what you eat at saka kung ano yung mga kasama ng healthy na pagkain. Baka for example, kumakain ka nga ng gulay pero too much naman yung kinakain mong sugar from fruits. Actually, ang fruits very healthy. Pero hindi naman to the extent na kailangan almost yung kinakain natin puro fruits. Kasi ang fruits may sariling asukal. So we only need that for a day for at least 2 serving ng maliliit. So hindi natin kailangan ng 1 kilo. So isa yun sa dapat natin tignan. And at the same time, ang rice, ano bang kailangan natin yan? Kailangan po natin ng rice simply because siya pa rin yung ultimate na magbibigay sa atin ng energy for a longer period of time. But huwag tayong kumain to extend kumakain tayo ng 2 cups in every meal time. No? Same with the meat. Ang meat, rich in protein yan, no? For muscle mass, for strength, and actually yung protein, siya yung gumagawa ng mga enzyme and hormones fighting and for our immune system. So, kailangan din natin po siya talaga. Pero make it a point na ang kinakain natin per meal, meron lang tayong 2 to 3 matchbox size. Alam mo yung 1 inch na meat or bite size,
Yun lang talaga, yung dapat natin kainin for meal. Kailangan pala, konti na yung lulutuin kong meat sa bahay namin. Kagabi, nag-grocery ako, nagluto akong kare-karedo. Nagluto ako ng tawag dito, yung pang crispy pata ba? 1.5 kilo pa man din yun, ang dami pa man din. So, kailangan pala, kahit may gulay yun, tsaka peanut butter, dapat pala, 1 slice lang yung mga anak ko. Oh, mga Samson, kids, 1 piece lang. Kasi actually, very important kasi yung portioning yung sukat at dami ng pagkain. Kasi yung katawan natin, may such level lang na tolerable. So, once na lumakpas ka for a certain Yes. nutrient sa katawan mo, asahan mo, mamamaga siya. So, pwede siya maging risk factor of other disease, even cancer cells. Yeah. So with the antioxidants na discuss natin that can be taken up from natural foods. Maricel, can you give example of let's say from each vitamins, kung ano yung mga foods na rich in, let's say rich in vitamin D, vitamin E, vitamin C. Kasi ito yung mga supplements na binibili natin eh. Sabi nga ni Maricel, it's better absorbed pagka natural siya. No? 90% of the fruits and vegetables that we take, the nutrients that na nandun dun sa natural na kakainin natin is being absorbed in our gut. 90% of it is absorbed. Unlike pagka synthetic siya, not all of it is absorbed or not a big chunk of it is absorbed, no? So, ano ba mga example ng mga food na rich in vitamin D, vitamin E, and vitamin C that you can share to our viewers para naman hindi sila basta-basta bumibili ng chichirya, ng chips. Kasi makikita mo ngayon, ang daming yan, lalo na yung mga bata. You would find kids, on their right hand, they have a bottle of soda. Tapos on their left hand, they have a bag of chip, no? Tapos they enjoy eating this, no? Instead of nung mga bata kami, Doc, ang merienda namin, makikita mo ako nung bata ko, I always nasa top of the tree ako. Meron kaming mangga, meron kaming star apple, meron kaming bayabas. May santol doon sa kapitbahay namin. Doon sa kapitbahay nga namin, umi-split pa kami doon eh. Tapos, hinabol pa nga kami no kasi umakit ako doon sa santol nila. Hindi naman sa amin. Pero anyway, malaki na po ako ngayon. So, what kind of fruits and vegetables are rich in vitamin D? Kasi alam naman natin, vitamin D is very important sa mga patients na may cancer. Marami nga silang nakita by research, deficient sa vitamin D, vitamin D3, yung mga breast cancer patients, not even that, even other cancers, no? So, instead of supplementing with synthetic supplements, antioxidants, ano ba yung mga foods na rich in vitamin D, D3, and vitamin E especially, no? Alam mo naman natin, vitamin C, makikita natin yan sa mga fruits, di ba? So, but particularly vitamin D, where can we get it? Aside from the sunlight. Actually, yung vitamin D natin, makukuha natin siya for the nuts, for the soy, and for the beans. So, at least magsama tayo nun for a week or for a day for at least 1 serving of or half cup. No? Ilan yung half serving or ilan yung 1 serving? Pag Gano'ng nuts karami po yun? natin, pag nuts po talaga, ang 1 serving po natin is at least 1/3 cup. 1/3 cup. Oh, very And then, tight yun, for ha? our beans is at least half cup. Half cup. Okay. And at the same time, yung vitamin D natin, meron din siya sa mga dairies po Yes, natin milk. and cheeses. So, see to it lang na mag-choose po tayo ng mga low fat. No? Oh. Yung low fat na klase. Pwede ba yung mga plant-based na milk? Yes, pwede naman po. Yung mga Plant-based? soy Okay. milk po natin. Kasi meron mga milk na mixed doc plant-based and animal-based, no? So sometimes they mix it for easy access, no? Isa kasi mga plant-based, medyo mahirap silang ma-access. Very few products are plant-based. More on mix sila. So,
hanapin po natin yun. Sabi nga ni Miss Maricel, yung soy is a plant-based milk, no? So, mas maganda siya when it comes to supplementing kasi it's more absorbed, no? Kasi plant-based siya. Okay? And at the same time, sa digestion, maganda siya, no? Better. So, better siya sa digestion and most of it is absorbed. Okay? So, sa vitamin E naman, ano ba yung mga possible na mga kakainin natin to get vitamin E? Usually, yung mga vitamin E natin, abundant sila sa mga nuts. Okay. Okay. So, pwede na pala yung cashew nut. Almond nuts. Almond nuts, oh. Ilang piraso yan? Actually, 1/3 cup or around 6 to 8, depende on the size. Yeah, almond nuts actually, I have a friend, no? They're Indians, no, from US. Sabi nga nila, they feed their kids at least 10 almond nuts a day. Sabi nga nila, it makes our kids smarter. So sabi, oh, you really have smart kids. Sabi ko gano'n sa kanila, matatalino. So, almond nuts, actually, we get a lot of omega-3, no? Omega-3, Yeah, yes. omega-3 from almond nuts, no? So it gives you a lot of nutrients for almond nuts, vitamin E and vitamin D pala, no? So mga ka-HT community, I hope madami tayong natutuhan dito sa ating mga guests. Again, our medical oncologist, our expert doc, Dr. Jason Talaw po. Nandito po siya sa Holy Trinity. He can serve you here kung gusto niyo po siyang puntahan or gusto niyo magtanong about his expertise, about any topic po when it comes to cancer, any treatment modality katulad po ng chemotherapy, radiation therapy, yung mga oral na pang-cancer medications, no? Expert po yan si Doc sa mga yan, no? And simple advices lang po pagka nagkasakit tayo and we are cancer patient, we can go to him, no? So just ask our information. Yung number po natin is 091-074-0392. So, memorize ko yan. Yun po ang information number natin. You can call that number to ask for Doc Talaw, no? About his schedule po dito sa Holy Trinity. Para naman po matulungan niya kayo with his expert advice. And for our nutritionist and dietitian, Ms. Maricel de Guzman, nandito po siya sa Holy Trinity every single day. 8 to 5 po siya. You can just call the same number to get nutrition advice regarding how to get all these nutrients, how to balance your diet, and what to eat and what not to eat. Okay? So, nandito lang po si Ms. Maricel and she has a lot things for you regarding nutrition and diet, no? Kung gusto niyo lang magpalakas, okay po 'yan. Kung gusto niyo to fight cancer with nutrition, nandito rin po siya. And if you want to lose weight, to fight cancer, nandito rin po siya. Actually, obesity is one of risk factors din, ano, Doc, for Certain developing cancers. cancer. Kasi, siyempre, alam niyo naman po, pagka medyo tumataba tayo, dumadami yung free radicals natin sa katawan. Madami tayong kinakain na alam mo naman yung kain natin ngayon, very, in this new century, madami na yung mga processed foods. Madami na yung easy to get na mga fast foods, no? A lot of people, they would rather go to a fast food restaurant instead of going to the market to cook food, no? So, a lot of times, I'm guilty about that, no? Kasi, dadating ako sa bahay, mamamalengke pa ako, and then magluluto pa ako. There was a time, I cooked, na natapos ako magluto, 11 o'clock na ata. Yung mga anak ko sabi, Mom, is the food ready? We're already sleepy. Alas 11 na ng gabi yan. And then I told them, wait for it. It tastes good. Sabi, really? Why can't we just get McDo? No McDo today. So, mga ka-HT community, thank you po for staying with us to the end, no? I think, di ba tayo nag-overtime direct? Sakto lang, no? So, we were 1 hour. So, thank you for staying with us. Thank you for our guest, Dr. Jason Talaw, and our Mami Aida, no? Thank you, Mami Aida, for such a short notice po
dumating si Mami Aida, we just informed her last night lang. And then sabi nga niya, hindi na siya nakatulog. Gusto niya umaga pa lang pumunta na siya dito. Kasi artista na ako. Si Mami Aida po, marami din po siyang pwedeng ma-impart sa atin. Pagka gusto niyo po siyang makipagkwentuhan kay Mami Aida, marami po siyang maibibigay na kaalaman din sa inyo. Pag gusto niyo po siyang ma-contact, we have her contact number. O Mami Aida, yes. ano ka na? You are a breast cancer advocate. Yes. Siya na po. Marami po tayong ano dito, mga... Yeah. And by the way po, no, just to update you, last October 13th, Doc, one of our guest patients here is Andrea. Andrea is, she was diagnosed with invasive ductal carcinoma, breast cancer, no? And last October 19 po, she underwent chemotherapy sa JBL, no? Because yun nga, financial constraint, medyo nangihingi pa po tayo ng tulong para kay Aida, ay kay Andrea. Sorry, Mama Aids. Si Andrea. So, we tried to call her last night or yesterday, no? Sabi nga niya, sorry po, hindi po ako makakapunta dahil nga nanghihina po siya. Yung nga pong sabi ni Doc Talaw na yung mga effect ng chemotherapy, which we have to undergo naman, no? So, she's feeling weak as of now. Her body is fighting the side effects of the medicine, no? Actually, yun po talaga yung effect ng medicine. But, sabi nga, magpapahinga muna siya. Pag okay na po siya, she can come back and give you updates on her health. Ano po, mga ka-HT community. So, we are happy to hear from her that she was able to carry on with her first session pa lang po yun. Doc, ilang session ba yun? 6 ba yun? Depende pa rin Sabi po. kasi niya, she will be getting 6 sessions with her chemotherapies. Sabi ko, okay, we will pray for you and hopefully you can go through it and matapos mo yon with the good health and be strong and our prayers will also be with her. And for all those who are fighting cancers right now, you may not be here, but our prayers will be with you. And sana po nakatulong kami sa inyo dito sa discussion natin sa araw na to, together with our expert, Dr. Talaw, and our nutritionist, Miss Maricel. Madami po tayong natutuhan sa kanila. Hindi lang po pala let's say, mga binibili na mga gamot ang pwedeng tumulong sa atin in our fight for cancer. Mga pagkain na tama lang. Okay? So, next month po will be Diabetes Month. Month of November is Diabetes Month. We will see you po. So, for the month of November, we will be having guests. We will have an orthopedic surgeon, meron po tayong nephrologist, meron tayong endocrinologist na magiging guest. And at the same time, we have a special presentation. We will be hosting a cooking session with our chef. Ano po yun? Surprise po yun. And it's a gift po sa lahat po ng ating mga diabetic patients. So, we will see you po again by the month of November. Okay po? Salamat po sa inyo lahat. Holy Trinity Medical Center po. We serve you better. Thank you, Doc. And thank you, Mama Ives and Miss Maricel. Thank you. We will all see you soon. Okay. Bye. Doc, mag-bye na tayo. Bye! Magaling na ako mag-host, Doc.